Sa una, bago ko po ibigay yung aking pag-aaralan sa umagang ito, sa tingin po ninyo, may ilang porsyento na, kung sakaling dumating po ang Panginoon, may ilang porsyento na tayo pwedeng humarap sa Diyos. Kung halimbawa darating na balitaan yun, nandyan na ang Panginoon, nakaready na po ba tayo? O alam niyo po, nagtatanong po ako sa sarili, Panginoon, ready na ba ako? Baka marami pa akong hindi nagagawa. Baka marami pa akong hindi naisayos. So, ang sabi po dito ang pamagat po nito ay tamang gawa, tamang paglilingkod. Sapagkat sabi niya po rito, sa aklat ng Mateo 16:27, sapagkat darating ang anak ng tao, nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ng kanyang mga anghel sa panahong yaoy gagantihin niya ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. So yung bawat pagsunod, yung bawat paggawa po natin, sabi ni Ate May, siya ay kakanta lang dito, pero alam mo sister, lahat ng walang sintunado sa Panginoon dahil ang inaawitan mo ay ang Diyos. Lahat ng ginagawa mo, maliit man o malaki, na ginagawa, bawat isa po sa atin, lahat ay may gantimpala sa Diyos. Lahat po yan. Wala, maliit o malaki na ginagawa mo sa bahay-sambahang ito, alam niyo po, ang Diyos lagi ang ating pinaparangalan, hindi ang ating kapwa. Kaya kung ikaw ay naglilinis ng kaunti dyan, ang Diyos po ang ating pinararangalan. Ano po ang sabi? Kaya napakahalaga po sa ating pagsunod. Bagamat ako po ay isa rin na nagkukulang at marami rin po akong mga, sabi ni Ate Noemi, mga lapses, ay ako rin po ay ganun. Hindi rin po ako nakakatalo dahil talagang nandito po ako sa tubigan at napakarami pong maya. So nandyan po kami mag-ama, nagapatubig. Hindi po pwedeng wala nagabantay dahil ang nagaandar po sa akin ay 3 makina ang nagabantay na tubig. Kaya yung isa po ay tatakbo papunta doon sa dulo at mamalay ka, humihina, kailangan po may nagabantay. Kaya si Romar po ang gwardya ngayon dito. Kaya sabi ko, wala tayong magagawa. Kailangan, dapat po ako ang kanina ay wala, pero hindi po pwede dahil sinabi nga na ako raw ang matayo. So salamat sa Diyos. So sa bawat pagsunod po natin, ito po yung sinasabi nga ng Panginoon, huwag po tayong mag-alala. Dahil katulad po ng sinabi sa aklat ng Lucas 18:27, sabi po ni Pedro, at nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang aming tahanan upang sumunod sa inyo. At sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito, walang taong nag-iwan ng tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang o mga anak dahil sa paghahari na di ng Diyos na di tatanggap ng makapupong higit sa panahong ito at ng buhay na walang hanggan sa panahong darating. So, sa pagdating po ng ating Panginoon, lahat po ng ating ginagawa, kaya pinakamainam po. Alam niyo po, pinakamainam po dito ay gawin na natin yung pinaka-the best. Sa dami pong nangyayari sa ating paligid, alam niyo, ingat na po ako doon sa yung aking puso, yung aking labi. Kung tayo po ay magsasalita, gawin na po natin yung pinakamainam na ang makakapulot ay mapapagpala. Ang dami po dito, nung kailan po ay dumaan at nabalitaan ko na yung aking tubigan ay sinagpaan ng karabaw. Naisip ko, pumasok agad sa aking isip, ay kailangang magbayad. Pero napakabuti ng Diyos, sapagkat sinabi ng Diyos sa akin, bumubulong siya. Hindi habang panahon ay ganyan ang mangyayari. Tinitingnan ko kung hanggang saan ka pwedeng magparaya sa iyong kapwa. Kaya mong tiisin yung maliit na bagay na yun. Eh kung hindi ko
Ang bala ko po, susugurin ko siya para pagbayarin. Pero nasaan si Kristo na tinanggap ko sa aking puso? Darating yung panahon, yun po ay magsusulit ako sa Diyos. Napakabuti ng Diyos dahil darating ang Diyos. Lahat po ng ginagawa natin ay magsusulit tayo sa Diyos. Kaya ang pinakamainam po, ang pagpipigil sa ating puso, sa ating labi, sa ating isip, sa ating tainga. Huwag po lagi tayong nakatingin doon sa pagkakamali ng iba. Lagi po tayong tumingin sa ating puso. Lagi tayong magsuri sa ating puso. Madalas po ay, kagaya po noon, nasalubong ko po kahapon, binati naman ako. Pero sabi ko, hindi po ako kumibo. Dahil sabi nga minsan ay sabi nung isang kapatiran dito na kung wala kang sasabihin na hindi maganda at magtatampo lang sa iyo, huwag ka na magsalita. Salamat sa Diyos dahil pinaalala niya po sa akin. At nalaman ko na lahat ng sasagot ko na hindi maganda, alam ko pong ako'y magdudusa. Pagdudusahan, lahat po ng sinasabi mo, lahat ng iniisip mo, nakatala sa Diyos. Ngayon, kaya ang tanong ko po sa inyo, ilang porsyento na po kaya mong humarap sa Diyos? Para pong yung sinasabing kumakain ka, kung ikaw ay isang high blood at gumaling, ang sabi mo sa iyong doktor, pwede na bang tanggalin ko ang aking maintenance? Ang sabi po ng doktor, pwede mong tanggalin ang maintenance mo kung yung lahat ng pinagbabawal sa iyo ay kaya mo nang gawin. Ngayon, ano po yung pinagbabawal sa atin ng Diyos? Bawal kang magsalita ng hindi maganda. Bawal na ikaw ay makiapid. Bawal kang tumingin, maghatol o iba't ibang uri ng mga pang-uusig sa ating kapwa. Bawal yan. Kaya na ba natin yon? Pag nagawa natin yan, may pagkabanal ka. Kaya mong harapin ang lahat ng pagsubok sa buhay mo. Katulad po nito, sabi po ni Pablo, iniwan niya lahat. Tignan po ninyo, at lahat daw sa kanila, sabi ng Panginoon, lahat, magkakamit kayo ng pagpapala, lahat ng ginawa mong kabutihan sa kapwa mo, lahat. May sinabi po pang hindi, pag sinabi mo lahat ng ginawa mo sa ibabaw ng mundong ito, habang ikaw ay sumunod, kung ikaw ay sumusunod sa Diyos, lahat yan, may pagpapala ka. Pero sa tingin niyo po, pag kayo ay hindi sumunod sa Diyos, sino ang pinagpapala? Ano pa po ang sinabi? Sa 29 po, ang sabi niya, sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, ito, walang taong nag-iwan ng tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang o mga anak dahil sa paghahari ng Diyos at na di tatanggap na makapupong higit sa panahong ito at ng buhay na walang hanggan sa panahong darating. Ang lahat po, kagaya po niyan, yung lahat ng mga manggagawa, ako po ay nagpapasalamat din sa mga manggagawa natin, mapalad kayo. Mapalad yung sumusunod sa Diyos. Dahil diyan, lahat ay nakatala sa Diyos. Yung mga gawain, yung mga nakakasunod ng mga kapatiran, sa mga pinagagawa ng Diyos, yan po ay nakatala lahat sa Diyos. Hindi nawawalan yan, hindi nakakalimutan. Ang Diyos po ay nakatunghay lahat sa mga taong sumusunod sa Kanya. Ha? Kaya ang sabi niya po dito, sa unang Korinto 3:8 po, ano sabi? Ang nagtatanim at nagdidilig ay kapwa manggagawa lamang. At ang bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagpapagal. So yan po yung sinasabi. Lahat, kaya anuman yung ginagawa natin, may gantimpala po yan. Hindi lang natin nakikita, pero pagdating ng Panginoon, ayan. Ngayon pa lamang hindi po tayo dumadating ang Panginoon. Bagamat kasama natin dito ang banal na Espiritu ng Diyos, hindi pa dumadating ang Kristo na nagkatawang tao. Tumatanggap na nga, sabi ni Sister Purita kanina, napakabuti ng Diyos. Siya nga ay
doon sa mga kanya, mga problema ay nandyan kaagad ang katugunan, ay di lalo na kung dumating na ang Panginoon. Naipon. Tampakan natin ng papuri ang pasasalamat ang Panginoon. Tampakan natin yung magagandang bagay, itampak natin sa harap ng Panginoon para pagdating po, para kung tumataya ka sa luto, ang dami mo ng ticket. Panginoon, nandito yung mga ticket, ito yung mga ginawa ko. Pagdating ng Panginoon, nandito Panginoon yung mga ginawa, nakatala sa Kanya. Pero yung mga papuri, makita nyo yung gantimpala ng Diyos na dala-dala niya para ibigay sa bawat mga anak na pinili niya at hinirang. Nakalaan yun, naka-receive na yun. Kaya mapalad po yung, huwag nyo pong isipin kayo ay aapat lang, kayo ay ganito lang. Yung Diyos po ay hindi nakatunghay sa marami. Nakatingin sa inyong lahat ng sumusunod, lahat ng mga nananalangin, lahat ng mga tumatalima sa mga ginagawa natin, ang Diyos po ay laging nandiyan. Hindi po lahat na nawawalan yan. Kaya mamalay, yung sinasabi ni Sister May, darating araw makikita nyo yan. Parang sobra pa sa taas ng boses ni Imelda Papin yan. Magugulat na lang kayo minsan. O, yung kanta ni Ibahiwin nyo nung araw, yung mga matataas yan, kayang-kayang Sister May yan. Magugulat na lang kayo bakit nag-iba na yung boses nito. Pero yun, yung bawat pag-awit, yung bawat lyrics niyan, may katumbas na pagpapala mula sa Diyos. Tandaan mo yan. Hindi lamang ikaw, pati ang pamilya mo, pati buong sambahayan, lahat ng mahal mo sa buhay habang umaawit ka. Yun po yung nasubukan ko habang umaawit ka po. Yan po ay simbolo ng isang pananalangin sa Diyos, pagdulog. At lahat na nasa sakupan mo, pinagpapala ng Diyos. Amen. Ano pa? Tingnan naman po natin sa Kalawang Korinto. Kalawang Korinto 9. Saan ka na? Wala na. Six. Ito po ang sinasabi sa Ikalawang Korinto 9:6 hanggang 14. Yan. Sabi niya po rito, tandaan niyo ito, ang naghahasik ng kaunti ay mag-aani ng kakaunti. So palagay ko po ay kapag tayo po ay gumawa ng marami o sumunod, palagay ko po ang mas gusto natin ay yung marami. Kaya kung sa pagpapala po ang pag-uusapan natin, sabi niya po dito, tandaan niyo ito, ang naghahasik ng kaunti ay mag-aani ng kaunti. At ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob at di napipilitan lamang. So dapat po pala dito sa ating paggawa, sa ating pagsunod sa Panginoon, kasama po dito yung ating kawanggawa. So dapat po ay laging, minsan po ay pag tayo ay nagbigay o tumulong sa ating kapwa, parang hawak natin yung kabilang dulo. Dapat na po ay ang nais ng Diyos, yung pagbibigay. Ako po ay nagpapasalamat sa mga kapatid sa inyo. Sa lahat ng mga kapatiran na napapansin ko po talaga namang pag nagbigay, ay parang halos buhos-buhos na. Na kahit sayad na yung bulsa, walang-wala na ibibigay pa. So bilang isang patunay na anak ng Diyos, makikita po natin dito yung talagang, yung bawat paggawa po natin na yun, na ginagawa natin sa ating mga kapwa, alam niyo po, dito po ay napaparangalan. Alam niyo po ba na yung bawat ginagawa natin ng mabuti, napaparangalan ay ang Diyos. At yung bawat pagsasalita po natin, alam mo, dito po ako ingat na ingat. Yung pagsasalita sa ating kapwa. Kailangan kontrolado po yung ating pagsasalita. Sikapin po natin na
yung kaharap lagi natin ay mapagpala, hindi napapasama. Kadalasan po na napapansin ko dito, kung bakit sila po ay hindi natin madala o ma-encourage na maisama sa bahay dalanginang ito. Dahil sa ating pong pananalita, minsan po napapansin ko pa na parang pakiramdam ko po ba pagkausap mo siya ay parang sila ay hiyang-hiya. Na parang sila ay tingin mo ay babang-baba na ayaw makinig at parang nahihiya. Kasi ang tingin po sa atin ay parang mas marami nating nalalaman. So, hirap na hirap po sila. Kaya sabi ko, bakit ka nahihiya? Bakit ka natatakot? Ay, ang katotohanan, ang Diyos ay pinakikilala ko sa iyo, si Kristo. Ito yung magiging buhay natin. Ito dapat yung sinusunod natin. Ito dapat yung nagpapatakbo sa buhay natin. Hindi po yung ating sarili. Lahat ng ating pinapangarap, wala po yan, kundi si Kristo lang. Pag si Kristo po ang lagi nating kasama, ang lahat. Kaya, pinakamainam po na nakita ko, na napansin ko, na pag-aralan ko, lahat ng kilos mo ay nakasangguni, naka-align kay Kristo. Pag hindi po na tayo naka-align, na iba po yung mararamdaman mo. Kaya dapat po, sa bawat kilos natin, kailangan po, sikapin natin na ang Diyos lagi ang napaparangalan. Ano po sabi sa 7? At ang bawat isa'y dapat na magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. So, katulad po nito, yung sa atin mga ginagawa, yung mga gawain natin ito, tama po yung laging nababanggit dito ng ating pastor na talagang hindi na po yung kagaya ng dati na 10%. Hindi po, yung kusang loob natin mula sa puso, yung po yung pinakamanda. Kung piso man yan, ang mahalaga doon, nagmula sa ating puso. Hindi yung ang laki nga ng binigay mo, pero pag uwi mo, parang nagreklamo ka pa dahil napalaki yata. Meron po kasi na ako na nabalitaan na ganyan nga, sobrang laki. Kasi malaki yung kanyang sinasahod, ay nagre-reklamo kaya ayaw raw siya sumimba rito, anong laki raw naman ang ibibigay niya. Sabi ko, ay bakit? Hindi naman sa pilitan. Ang pagbigay mo sa simbahan, hindi mo sa simbahan, bagamat binigay mo dito, yan ay ibinabalik mo sa Panginoon. At yung Panginoon ang magbibigay ulit sa iyo. Paano kapag papatuloy na pagpapalain ng Diyos, ayaw mo ba na ikaw ay maging daluyan, pagpapala? Yan po ay yung mga gawain natin sa paglilingkod sa Diyos. Trabaho natin. So ano pa yung sinasabi? Sabi niya po dito, tingnan niyo po dyan sa 8, sabi niya, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Higit pa sa iyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. So, nais ba natin ang ganito? Tayo yung magiging daluyan? Di ba ang sarap po nung tayo nagiging daluyan? Kaya lamang minsan dumarating din po yung tayo yung nagiging daluyan, ang tingin po natin sa ating sarili, tayo na yung hindi po ang paparangalan ay ang Diyos, kundi ang atin ang sarili. Dahil tayo po yung nagiging daluyan, dapat po ay laging ang nakalakip doon ay ang Diyos. Dahil tayo po yung daanan lang mula sa Panginoon, tayo po. Alam niyo po yung pag-aabot natin, base po doon sa aking pag-aaral ito, alam niyo po ba na yung pag-abot mo ay ang nag-aabot sa iyo ay ang kamay ng Diyos para makarating sa kanila. At sa bawat paghahayag mo ng mabuti sa iyong kapwa, alam niyo rin po ba na ang labi ng Diyos ay ginagamit ang labi mo para makarating sa taong yon. Kaya kung ikaw ay nagbibitaw ng mga salita na hindi nakakalugod, kapatid, pakaingatan natin yung ating mga labi. Kasi baka hindi man sa Diyos yung gumagamit, hindi Diyos yung gumagamit sa labi natin. Baka madalas po yan ay si Taning na pala nakasakay, nagdidikta sa atin. Sa bawat paggalaw mo, si Kristo, tandaan po natin yan, si Kristo po ang gumagalaw sa buhay mo. Kung bakit ikaw ay nandito ngayon, dahil si Kristo ay nasa iyo.
ang Espiritu ng Diyos ay nasa bawat isa sa atin. Kaya pakaingat po tayo sa bawat pagkilos natin. Ingatan po natin yung bawat pagkilos natin dahil si Kristo ang siyang nasa katauhan mo ngayon. Siya yung Espiritu natin, siya ngayon kung bakit kayo ay nandyan, siya yung Espiritu ng Diyos ang nasa iyo at nakikinig. Nasa tabi natin yung Espiritu natin at Espiritu ng Diyos, magkatabi sila ngayon. At bawat kung ano yung tinuturo sa bawat isa sa atin, ito po yung pinakamainam. Tandaan po natin yan. Akala natin, bagamat hindi po natin nakikita, si Kristo sa bawat kilos mo, si Kristo ang nagbibigay sa iyo. Yung kalakasan mo, si Kristo. Kung bakit ka gumagalaw, si Kristo ang nagpapagalaw sa iyo. Kaya salang-salang, sabi ko, Lord, paano ito? Kaya nakita ko po yung sarili ko, kaya pala, ang bigat. Kapag hindi ka po nakasunod sa Panginoon, ano po nangyayari sa inyo? Ang bigat ng pakiramdam. Bakit? Sino po yung nakatira sa atin ngayon pag tayo hindi gumalaw? Amen. Ano po yung sabi ng sa 9? Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namumudmud sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. At totoo po yan. Walang hanggan ang kabutihan ng Diyos. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing inihasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Amen. Ang Diyos pa rin po. Kaya napakasarap po na sabi ko, Lord, salamat sa iyo dahil tinuruan mo ako ng ganito. Ganito pala yung dapat na may sinasandigan ka. Siya yung nagpapasibol, siya yung nagpaparami, siya yung nagpapalago ng ating mga pagpapala. Ano po ang sabi? Sa 11, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa Diyos. Ay, ang sarap po pala nung ganun. Tayo, pasasaganain tayong lahat. Kaya mainam po na talagang tayo ay gumawa ng maayos. Alam niyo po, marami pong pag ganito po ang ginawa natin, marami pong magpupuri at magpapasalamat sa Diyos. Pag tayo po yung patuloy na nagiging daluyan. Sila po ay magpapasalamat. Sila po yung sabi niya po rito, sa gayo'y dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin sa kanila. Hindi lamang po ang salita ng Diyos. Hindi lamang po ang salita ng Diyos. Marami, kasama po yung salita ng Diyos, kasama po yung mga tulong sa kanila. Kaya marami po, yun po yung dapat inaasam natin, yung laging napaparangalan ang Diyos. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat. Amen. Kaya yung bawat pagsunod, alam mo yung nagaisipan ko po yung dati, yung kung paano natin palalawakin, at yun po yung dapat na topic natin. Sabi ko, Lord, ay parang hindi ko muna kailangan lumayo. Gusto ko munang, baka pwedeng din muna sa paligid ko ay makilala kayo sa katauhan ko. Ay lalayo tayo ng napakalayo, ay ang dami po dyan, baka hindi po natin napapansin. Sa gilid-gilid lang natin na hindi natin napapansin na yung sarili po natin pati ay laging sinasalamin ng mga tao. At marami po akong nakakasalamuhan yan. At yun po yung sinasabi nila sa akin. Sabi ko, totoo naman po na talagang dito lang sa atin, sa amin lang, sa paligid lang doon, kami po yung laging sinasalamin ng mga tao. Laging nakatingin, kaya salang-sala ka pong humakbang, salang-sala kang sumagot ng hindi maganda, salang-sala kang humawak ng hindi man sa iyo, makikita ay sasabihin niya, kala ko mga born again yan. Pero alam niyo po, bagamat tayo ay hindi perfect, o tayo ay sabihin natin, wag nating danglangin na tayo tao.
tayo po ay may kahinaan. Pero yung kahinaan na yun, lagi ko pong dinudulog sa Panginoon. Panginoon, kayo ang patuloy magpalakas sa amin. Ano po ang sabi? Ang bukas palad ninyong pagbibigay ay magpapatuloy sa kanila na matapat ninyong tinatalima ang mabuting balita ni Kristo dahil diyan magpupuri sila sa Diyos. Amen. Kaya't buong pagmamahal nila kayong idadalangin dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil kaloob niyang walang kapantay. So, dito po ay nakita ko rin po yung sa halip, pag tayo po ay naging totoo sa kanila, sila po ay nananalangin na tayo ay pagpalain. Sa lahat po ng ating ginagawa, lalo na kung tayo po ay nagahayag ng salita ng Diyos, alam niyo po, ito po ay napakinggan ko na rin sa lugar sa Talinya. Nawa, sabi niya, kayo ay pagpalain ng Diyos. Nawa, sana ay lumawak pa yung mga gawain ninyo na yan. Yung mga pagtulong na yan, nawa. So, ang sarap pong pakinggan. Sa halip na kayo ay isumpa, ay, wala yung mga yan. So, hindi po dapat. Dapat po ang pagpapala, dapat sa ating mga paggawa, alam niyo po, sila ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Sa bawat pagsunod po natin, sa bawat paggawa, nandiyan po lagi ang Panginoon para sa atin. Huwag po kayong manghina, tuloy-tuloy lang. Bagamat tayo po ay dumadaan doon sa mga pagsubok, sa mga minsan ay nakakapanghina, pero kailangan po, tuloy-tuloy. Huwag nating, sabi ni Mananumi, putulin mo na kaagad. Huwag mong pababayaan na ikaw ay matuluyan na manghina. Pero sabi po ng Panginoon, siya naman ay nananalangin. Kung tayo po ay nagpapatuloy, ang Diyos po ay nananalangin na tayo ay huwag tuluyang manghina. Bagamat tayo po ay dumadaan sa ganong sitwasyon, sabi ng Panginoon ay, mananalangin ako sa Ama para hindi ka tuluyang manghina. At sa iyong pagbabalik, sabi ni Manang Nimi, siya rin dumadaan. Pero ang sabi ng Diyos doon, sa iyong pagbabalik, ikaw yung magpapalakas sa mga nanghihina sa pananampalataya. Yun ang sabi ng Panginoon. Patatatagin, lalapit ako sa Ama para patatagin ka, at sa iyong paghina, kung tayo po ay dumadaan sa ganong sitwasyon, at sa iyong pagbabalik, ikaw ang magbabangon muli sa mga taong nanghihina sa pananampalataya. Amen. Parang kuwan. Amen. Oh, yun. Ay, salamat. So, yun po yun. So, kailangan po, ang nais ko pong maiwan dito, sikapin po natin na bilang panghuli po. Sikapin po natin na laging maparangalan ang Diyos sa buhay natin. Huwag po nating iwala. Sa bawat paggalaw, sa bawat paggawa, sa bawat pagsunod po natin, tandaan niyo po, ang lahat ng pagkilos niyo, ang Diyos ang pinaparangalan ninyo sa inyong buhay. Pagpalain po kayo ng Diyos. Tayo po'y manalangin.